Magandang hapon po, Yusek. Yusek, follow-up lang po doon sa meeting ni Presidente with the Ambassador of France and Chargé d'Affaires of Czech. So kinumpirma na na-detain po si Zaldico. Ano po ang nabanggit ng Chargé d'Affaires? Gaano po katagal na-detain itong si Zaldico and bakit daw po pinalaya? Okay. Nung sinabi po ito ah, ng Chargé d'Affaires ng Czech Republic, yun lamang po ang kinumpirma niya sa Pangulo. Talagang na-detain si Mr. Saldico sa Czech Republic dahil nga po sa invalid travel documents. At maliban po dyan, humihingi pa po ng iba pang pahayag or information ang ating Pangulo sa Czech Republic. Pero hindi na po napagbigyan ang Pangulo dahil sa may sinusunod ang Czech Republic na international law, European and national laws. At sabi po niya kung pwede nga po na makahingi pa ng tulong mismo sa gobyerno ng Czech Republic para mas marami pang impormasyon na maibibigay dahil nga po kahit si Secretary Vida ang pumunta sa Czech Republic ay hindi na po nabigyan ng additional information. Pero ang tugon lamang po nila ay makikipagtulungan sila ng naaayon sa kanilang batas. Ma'am, does the President see the need to directly talk to President Macron para mas maging madali yung pagpapauwi kay Zaldico? Kung pag-uusapan natin ang pagpapamadali ng pagbalik kay Zaldico, yan po ang ibinigay na mensahe ng Pangulo sa Czech Republic at saka sa bansang France. At muli, ang sabi nila, hindi po sila makakapagbigay ng impormasyon lalo na't kung may individual case for a political asylum. So yun lamang po ang nakuha na impormasyon natin kahapon kasama ang Pangulo. Si Pangulo ang nakipag-usap at sinabi po niya na dismayado po siya sa nangyari at very unsatisfactory yung naging result. Dahil habang patuloy na nakikipag-ugnayan ang bansa sa Czech Republic habang nandoon si Zaldico ay biglang naputol ang pagbibigay ng impormasyon. Ma'am, last na lang po. Ano po yung commitment na ibinigay ng France at saka ng Czech Republic kay PBBM with regards to the case of Zaldico? Nandun pa rin po, ang bilateral relations ay hindi maapektuhan at ibibigay ang anumang impormasyon basta naaayon ito sa kanilang batas. Thank you, sir. Next question po. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. Follow-up na lang din po. Although meron na po kayong nasagot sa una. But sa ngayon po, wala tayong masasabing update pagdating sa current status ng application ng asylum ni Zaldico. Because the concern now is kung mabigyan po ng certificate of asylum si Mr. Ko, ay it would render the Interpol Red Notice ineffective or parang mawawalan po siya ng visa. So parang time is of the essence also to mag-agapan yon bago magtuloy-tuloy yung application niya. Wala pong nabanggit kahapon si French Ambassador patungkol po dyan at kaya yung mga ibang nag-speculate at nagbibigay ng kanilang mga opinyon na bakit hindi nagbibigay ng pahayag ang palasyo dahil yun po ang polisiya ng bansang France at ng bansang Czech Republic. So wala pong tinatago ang gobyerno. Sa mga nagsasabi na malamang na may tinatago ang gobyerno ng mga informasyon, wala po. But there's a directive from the President na puspusan talaga yung paggawa ng paraan. Kasi nga po, yun, ang wino-worry rin ng iba ng publiko is yung mawala ng visa rin yung red notice. Yes, una po niya nakausap si French Ambassador at sinabi po niya na ang bungad po ng Pangulo ay patungkol sa estado ni Zaldico na isang fugitive na dapat na merong panugutan sa ating bansa kung siya man po ay masasabing guilty dahil sa ngayon ay wala naman pong judgment patungkol sa kanyang kaso. So naintindihan po ni French Ambassador at sabi niya po na naiintindihan niya at alam niya na pugante, fugitive itong si Mr. Zaldico at kinakailangan may harapin na accountability. But as far as she is concerned, sinabi po niya na wala siyang maibibigay na impormasyon hanggat hindi siya authorized to say something about that.